Sa mga merong cameo or cutter platter na gumagawa ng mga sticker tulad ng tricycle or kalesa. Dito kasi sa lugar namin may kalesa. So gumagawa ako ng sticker sa mga tricycle or motor. Ayan. So may mga pangalan na gusto magpagawa. Ang ginawa ko ay black and yellow. Ayan. Mas malapit yung kulay sa yellow kasi yellow na lang. Para kita talaga siya lalo na sa mga stainless na tricycle. Ayan. So, i-discuss natin guys, i-share ko yung kung paano gumawa at yung pricing ng ating decals or stickers natin. Okay. Sa akin kasi, gumawa ako ng brochure. Ayan. Gumawa ako ng brochure ng mga font at design para mas mapabilis yung ating paggawa. Kumbaga makapagpili ng font or design yung ating mga customer. So, kailangan dapat meron kang brochure. Kahit simpleng brochure lang. Tulad nito, ito yung mga font. Mga single lang ito. Single color lang. Wala siyang shadow. Yan. So may mga font siya. Simple lang din ginawa ko. Tulad nito, itong ginawa ko ay itong ating ginawa ngayon. Ang font nito ay Imperes. Ayan. Ito yung design na yan. Ito yung pinili nila. Ito. Ayan. Sa paggawa ng design, ikaw din ang gagawa niyan. Pero paggawa ng font at pag-design niyan, ipapakita natin mamaya. Okay? Ayan. So, meron iba-ibang font yan. May Empress, Become, Millionaire. Pero yung kulay, pwede yung iba-iba. Yung font lang. Ayan o. Mafia, College, Sports. Yan. Yan. Ito naman yung sa mga kalesa. So, ito yung sa mga kalesa. Yan. So, kailangan meron kang brochure para may pagpipilian yung customer mo. Yan. Tulad nito, sa pricing natin guys. So, sa pricing natin. Itong dalawang na to ay, ang size nito ay 4x4 inches. Okay? Sa isang 4x4 na ganito, ang presyo ko ay 80 pesos. Dalawang kulay to. Black na binil saka yellow na binil. Gamit yung cameo or cutter platter. Okay? 80 pesos. So dalawa 80. Ayan. So dito naman ang size nito ay 2x7. 2x7 ito. Ang presyo ko dito ay 70. Ayan, 70 ito. Ayan. Tapos dito naman ay 2x15. 2x15 ito. Ang presyo ko ay 150. So paano nga ba ako magpresyo? Nagawan ko na to ng video. Tignan nyo na lang sa YouTube channel natin. Kunyari itong 4x4. Okay? Inches to 4x4. Ang ginagawa ko kasi dyan 4 times 4, so 16. So ginagawa ko dyan times 5. So times natin yan sa 5. Ayan, so 80. So times 5 sa akin pag dalawang kulay. Pag isang kulay lang, times 3 lang. Okay? Kunwari 4 times 4, 16 times 3. So 48 pesos pag ganitong kalaki. Pag isang kulay lang. Okay? So, pag isang kulay, 3 pesos. Pag dalawang kulay, 5. Okay? Times pala. Times, hindi pesos. Okay? Isang kulay, times 3. Pag dalawang kulay, times 5. So, ganun ginagawa kong computation. So, kanya-kanyang computation naman yan, guys. Depende dun sa materials. Okay? So, nasa province yung area namin. Kaya ganyan yung computation ko. Okay? Ayan. So, itong ginawa kong design ay sa Canva. Hindi ito sa Cameo. Kasi wala sa Cameo na font na iba. So, ginagawa ko, nag-download ako ng font sa Canva. So, papakita natin yan, guys. So, Canva plus Cameo para magawa ka ng mga ganitong design. So, depende sa pag-design.
So pag Cameo ang gamit mo, pero pwede mo i-try sa ibang cutter plotter. So ito yung ginawa kong text. Tapos yung font niya ay Imperes. Ayan. So tuturo natin mamaya yan sa Canva. Sa Canva ko kasi ginawa to. So ganito ang gagawin natin dyan. Or ganito yung gagawin nyo pag nakapag-download na kayo ng text file at ikakat nyo na. So ang ginagawa ko dyan, dalawa yung dina-download ko. Yung kulay black ng ating pinaka-shadow. Pero pwede naman ibang kulay. Depende sa inyo guys. Pinaka-importante yung ikakat natin na text na may font. Ay, may text na may font. Yan. So ginawa ko, ito na yon. Yan. Pag ikakat mo siya, uunahin mo tong black. Diba? So pag nalagay mo siya sa pinaka-size niya, i-click mo lang send. Ayan. So ito yung pinaka layout niya. Yan yung ikakat natin doon sa Cameo. Yan. So gilid lang din yan. So kabisado nyo naman yan pag meron kayong mga Cameo. Okay? So ipapakita ko lang yung pag-cut niya. So pag na-cut mo na itong black or itong pinaka-shadow niya, aalisin mo na yan. Tapos isusunod mo itong pinaka ibabaw niya. Same process lang din naman. So, ikakat mo din siya. Ayan. So, saka mo siya pagdidikitin. Tulad nung pinakita natin sa intro natin. Okay? So, ipapakita naman natin kung paano gumawa ng ganitong text file gamit yung Canva. Okay, gagawa tayo ng sample. So, ito yung ginawa kong sample natin para sa ating video natin, yung Camille. Ang ginawa ko dyan, guys, mag-size ka muna ng layout mo sa Canva. Kunyari, ito ay 2x7. Ayan, 2x7 ito. Ang ginawa ko dyan, mag-add tayo ng another page. Ayan. So, maglagay tayo ng text. Lagay natin ay Camille. O, depende dun sa text na gagawin nyo. Ayan. So, tapos, pipili tayo ng font. Ayan. So, hanapin natin yung Imperes. Ayan. So, Imperes yung gamit natin dyan. Ayan. So, ito na yung pinaka text natin. Ayan. Diba? Okay? So, yun yung pinaka-text natin. So, gagawin natin dyan, kukopyahin natin yan, duduplicate natin. Ayan. So, itong una, gagawin natin dyan, lalagyan natin na effects. Ang ginawa ko kasi dyan, lagyan ko ng outline. Pero yung kulay niya, guys, ay black pa din. Parang kumapal lang siya. Papakapalin lang natin. Ayun, no? Diba? Kumapal siya. Ayan. Tapos, dito sa pangalawa, palitan natin ng kulay. Ayan. So, gawin natin, idadrag lang natin to, ipapatong lang natin to dyan. Ayun, no? So, ganun lang kabilis, di ba? Ang ganda na ng design. Ayan. Ayun, no? Di ba? So, pag medyo manipis yung black natin na shadow, click mo ulit yan, punta ka sa effects, taasan mo. Di ba naka 50 yan? Gawin natin 100 para kumapal siya. Ayan. So, 100 na yan. So, kamo siya ipatong uli. Ayan, no? Di ba? Ganda na siya. Oh, di ba? So, ganun lang kadali, guys. Mag-size ka muna ng layout sa Canva. Tapos, isulat mo dyan or gawin mo kung ano yung ipapagawa sa yung pangalan ng client mo. Tapos, pipili ka ng font. Di ba? Ganun lang. So, ito na. Yan. So, gawin mo dyan, i-download mo na itong number 7 na page saka yung number 8. Iyang dalawa na yan. Yan. Yung dalawa na yan. So, gagawin natin dyan, download natin yan. Yan. So, ano lang, 7, 8 lang kukunin natin. Kasi yun lang naman yung kailangan natin eh. 7 saka 8. Yan. So, meron na tayo. Meron na tayong layout. Sa magtatanong, paano sa mga wala pang font na ganito? Yung Imperes. Hindi kasi ito font ng Canva, guys. Kinuha ko lang din yan sa The Font. So, ituturo natin yan kung paano mag-install ng font dito sa Canva. Para sa mga wala pang alam kung paano. Kung hindi pa nila maalam maglagay ng
o mag-install ng font dito sa ating Canva. Kasi itong Imperes na to ay hindi to font na makukuha sa Canva. Makukuha to doon sa The Font. I-install lang natin dito sa Canva. So sa Canva guys, kailangan naka-monthly ka para makapag-install ka ng font. Pag pre-account lang, hindi ka makakapag-install ng font. Pero yun ang ang pagkakaalam ko. Pero pwede nyo i-try. Kung naka-pre-account ka lang, i-try mo mag-install. Gayahin mo lang tong gagawin ko. Sa mga magtatanong kung saan ako kumukuha ng font na libre lang, dito yan guys sa thefont.com. Ayan o, thefont.com. So gawin natin dito. Marami ka pwede pagpilian dito. Kunyari itong old school. Ayan o, ang dami o. Varsity font, freshman font. Ayan, ang dami niyan guys. Marami kayo pwede pagpilian. So gawin natin, i-search natin yung Imperes na font. Mali ata. Imperes. Ayan. So, pag na-search na natin, pag lumabas na yan, i-click lang natin yung download. So, free naman yan guys. Kahit hindi ka mag-sign in dito sa The Font. Pag na-download mo na yung font na gusto mong i-download, punta ka dun sa Canva. Tapos, hanapin mo yung brand. I-click mo yung brand kit. Ayan. So, try nyo na lang guys kung pre-account kung makakapag-download ka. Pero alam ko hindi makapag-download yung mga pre-account, hindi makapag-download ng font dito sa ating brand kit. So, try nyo na lang. So, dito, hanapin nyo yung font. So, lagay mo yung add new. Click mo lang yan, tapos upload. Yan. So, click mo yung add. Punta ka dun sa download na folder. Ayan o. Click mo lang yung Imperes na. Huwag mo na extract. Rekta mo na yan. Ayan o. Sabay, yes, upload. Ayan. So, ganun lang kadali mag-upload guys ng font dito sa ating Canva. Ayan. So, meron na kasi ako dito guys na in-install kaya hindi siya mag-install ulit. Ayan. Kasi meron na siya. Ayan o. Ang dami ko in-install na font dito. Ayan. Diba? So, ganun lang kadali. So, meron na tayong Imperes regular na font. Ayan. So, pag na-install mo na yan, pwede ka na gumawa ng mga design gamit yung font na install mo. Okay, so balik tayo doon sa Silhouette Studio natin. So, i-upload natin yung ginawa nating text na Camille. Ayan. So, open lang. Click mo yung file. Open. Ayan. So, unahin mo muna yung black. Ayan. So, kailangan pag dinownload mo yung files, guys, ay naka-PNG, naka-transparent. Para wala siyang background. Ayan. Diba? Tapos, i-resize mo siya. Diba? So, pag na-resize mo na yan, i-cut mo muna itong block natin. Click mo lang yung send. Ayan o. So, ika-cut niya yung pinakagilid lang. Ayan. So, pag na-cut na yan, next mo yung isa natin. Yan, yung pinakaibabaw niya. Ayan o. Ayan. Diba? Para sigurado, i-copy mo yan. Itong files na yan, i-copy mo. Ctrl-C. Lagay mo dito sa ayan. Tapos, i-resize mo siya. Doon sa pattern natin na block. Ayan. Ayan o. Diba? Ang ganda. Ayan. So, pag na-resize mo na siya, ayan o. Pag na-resize mo na siya, ganyan na magiging itsura kasi niyan pag nakat mo na. So, i-drag mo yung pinaka ibabaw natin na text. Ayan. Tapos, click mo yung send para makat yung pang-ibabaw natin. So, ganun lang kadali, dalawang kabilis. Yung settings naman, depende dun sa settings ng Silhouette Studio mo. Dapat naka-vinyl yan. Tapos yung settings niya, yung force at saka yung speed, depende dyan sa Silhouette Studio. So, kayo na bahala dyan, guys. Ayan, no? Di ba? Ganun lang kadali. Pag nakat mo na, idikit mo na siya dun sa kulay black natin. So, ganun magiging itsura niyan. Di ba? Ganun lang kabilis, ganun lang kadali.